Ang masayahin si Suren ay taimtim na humanga sa katotohanang personal na inanyayahan ng dakilang patriarka ang kakaibang si Baekhyun, dahil wala pang sino man ang umakyat sa banal na tuktok ng puting ulap bilang isang karaniwang estranghero. Nang magtanong ng maingat ang mausisang dalaga tungkol sa tunay na dahilan ng ganoong kakaibang imbitasyon, tapat na inamin ni Baekhyun na siya'y unti-unting namamatay, na labis na ikinagulat ng madaling maapektuhang si Suren. Pagod na si Baekhyun at lihim na umaasang titigil na sa pagdadaldal ang masyadong maingay na si Suren matapos ang malungkot na pagtatapat. Ngunit, sa halip na tumigil, maingat na tiningnan ng matigas ang ulo na dalaga ang misteryosong lalaki at ginamit ang isang espesyal na teknika upang suriin ng mabuti ang tunay niyang kalagayan. Napansin agad ng bihasang manggagamot na ang panloob na lakas buhay ni Baekhyun ay tunay ngang lubhang mahina. Ngunit sa dagdag na pagsisikap, labis na nagulat si Suren nang matuklasan ang isang makapangyarihang daloy ng dalisay na asul na enerhiya na misteryosong nagmumula sa kanyang pagod na katawan. Ang hindi kapani-paniwalang dami ng espiritual na kapangyarihang natagpuan ay maraming ulit na mas mataas kaysa sa pinakamataas na antas ng mga pinaka-gifted na ikalawang henerasyong mag-aaral ng Chonggam. Habang pinapansin ni Suren ang kakaibang pangyayari sa tabi ng nag-iisip na si Baekhyun, napansin niya ang isang parang multong anino sa tabi nito. Hindi sinasadya, nasulyapan siya ng makapangyarihang banal na espada ng immortalidad, at humarap ito ng may pagbabanta. Sa kritikal na sandaling yun, biglang nawala kay Suren ang kontrol sa kanyang panloob na enerhiya. Ang lakas buhay niya ay mabilis na iniwan ang kanyang mahina ng katawan, at siya'y mapanganib na nahulog pababa sa matatarik na batuhang hagdanan, ganap na nawalan ng balanse. Napakaswerte ng batang manggagamot dahil nahuli ng bihasang mandirigma ang kanyang katawan bago ito tuluyang bumagsak. Maingat na pinaalalahanan ng lalaking yun si Suren na mag-ingat sa susunod kapag gumagamit ng komplikadong mahika. Dito napagtanto ng dalaga na tinulungan siya ng manager, at naisip niya na ang estudyante ng manager ay maaaring nagdala ng maraming problema kay Baekhyun. Gayunpaman, itinanggi ito ng manager at binati si IMI Hawk, ang tagapamahala ng Chun RM. Sa wakas, narating nila ang tuktok ng puting ulap sa looban ng mataas na bundok ng tirahan ng manager ng Chun. Doon, pinag-usapan ni Jin Liang kung paano kamakailan lang ginamit ni Baekhyun ang teknik ng kanyang angkan habang nakasakay sa kabayo. Sa kabila ng pagkakahiya, ipinaliwanag ni Baekhyun sa manager na naroon siya dahil sa mga problema sa kanyang kalusugan. Gusto niyang malaman kung ang kanyang katawan, na may bar-adong chi channels, ay maaaring magamot. Ngunit, ipinaliwanag ng manager na ni espiritual na gamot o chiong ay hindi makatutulong kay Baekhyun. Namangha si Baekhyun sa kaalaman ni IMI Hawk dahil kahit ang mga miyembro ng Angkang B ay walang kaalam-alam tungkol dito. Kaya't inamin niya ang katotohanan sa mga sinabi ng manager. Sa gitna ng tawa, ipinaliwanag ni IMI Hawk na noong siya'y 10 taong gulang pa lamang, nakita niya ang banal na espada ng immortalidad, kaya naman agad niyang nakilala ang espada nito. Pagkatapos, bumalik si IMI Hawk sa pangunahing paksa tungkol sa pagpapabuti ng kalusugan ni Baekhyun. Ipinaliwanag niya na upang magamot si Baekhyun, kinakailangan ang koneksyon ng 5 sa 10 pangunahing materyal na mga daluyan sa espiritual na mga daluyan. Gayunpaman, hindi ito kaya ng karaniwang tao at kakailanganin ng sapat na espiritual na lakas. Ipinaliwanag din ni IMI Hawk na maaaring gamitin ang espiritual na kapangyarihan ng banal na espada ng immortalidad kung ito'y makakapasok sa nirvana. Ngunit bago yun, nais niyang ibahagi ang kwento ng taong ito na nalaman niya nang sila'y unang magkita. Sa halatang takot, nagbanta ang banal na espada ng immortalidad na ipapaputol ang dila ni IMI Hawk kung hindi siya titigil sa pagsasalita. Maingat na ipinaabot ni Baekhyun ang babala sa manager. Ngunit ngumiti lamang si IMI Hawk at ipinaliwanag na ang kwento ay may kinalaman sa dahilan kung bakit hindi makapasok sa nirvana ang banal na espada ng immortalidad at nananatili pa rin sa lupa. Dahil wala siyang karapatang ibahagi ang kwentong ito, inimbitahan niya si Baekhyun na alamin ito mismo. Dahil nais ng banal na espada ng immortalidad na makipag-usap kay Baekhyun, binigyan siya ng isang tambol upang makatulong dito. Habang tinitingnan ng tambol, hindi maintindihan ni Baekhyun kung ano ang materyales nito. Ipinaliwanag ni IMI Hawk na ito ay isang resonator na gawa sa balat ng tao. Nalabis na ikinatakot ni Baekhyun. Ngunit napagtanto niya na nagbibiro lamang ang manager at ipinaliwanag nitong ito'y gawa sa balat ng unggoy.
Hiniling ni IMI Hawk kay Bayakang na ilagay ang kamay sa tambol at mag-concentrate. Kapag nangyari yun, agad natutugan ng tunog na umaalingaw sa kanyang kaluluwa. Sa pagkakataong magsalita ang banal na espada ng immortalidad, maririnig nila ang boses nito agad. At yun nga ang nangyari. Samantala, nasa labas ng pinto sina Jin Liang at Surin. Napansin ni Surin na ito ang unang pagkakataon na nag-imbita ang manager ng isang estranghero at personal na inihatid ito. Nauunawaan ni Jin Liang na malamang ay talagang nagustuhan ng manager si Bayakang. Inakala pa ni Surin na dahil plano ng manager ang lahat, maaaring iniimbitahan nito si Bayakang na sumali sa Qian Rim. Bukod dito, interesado si Surin na malaman kung ano ang pinag-uusapan nila sa loob. Subalit nauunawaan ni Jin Liang na pangkalahatan, magiliw ang kanilang usapan. Bigla nilang narinig ang boses ng banal na espada ng immortalidad na tinawag ang manager na maliit na hanggal na tanga. Labis na nag-alala ang mga babae para sa kanilang manager, iniisip na sinisigawan nito si Bayakang. Ngunit sa katunayan, ang matandang lalaki ay galit na galit kay IMI Hawk, hindi maintindihan kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang upang manggahas na insultuhan siya ng ganoon. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si IMI Hawk. Ipinaalala ni IMI Hawk na tama siya, ang mga patay ay dapat makapasok sa nirvana. Bukod dito, ito'y makabubuti hindi lamang para sa banal na espada ng immortalidad, kundi pati na rin kay Baekhyang. Bago talakayin ang pamamaraang ito, ipinaliwanag ng matanda na nais muna niyang dalhin si Baekhyang sa Chongrim, na labis na ikinagulat ng dalawa. Hindi maintindihan ni Baekhyang kung ang ibig bang sabihin ng manager ay nais niyang iwanan nito ang kanyang angkan at sumali sa Chongrim. Kalma namang ipinaliwanag ni IMI Hawk na ito'y isa lamang bahay at wala ng iba pa. Tumutol ang banal na espada ng immortalidad, idiniing si Baekhyang ay isang mandirigma ng sining pangkalamnan mula sa Baek clan, kaya't hindi siya maaaring sumali sa Chongrim. Subalit kalmadong sinabi ni IMI Hawk na ilang araw lamang ang nakalipas nang makatanggap siya ng liham mula sa Baek clan. Ipinakita niya ito, may selyo ng biruan, at ipinaliwanag na nais ng patriarka na gumaling si Baekhyang. Ipinaliwanag ni IMI Hawk na kung wala ang espiritual na kapangyarihan ng banal na espada ng immortalidad, kakailanganin nilang maghanap ng ibang paraan, isang bagay na hindi maaaring ipaubaya sa mga tagalabas. Sinabi ni Baekhyang na wala naman siyang tutol sa pagsali sa Chongrim. Hindi rin naman siya magiging batang patriarka ng kanilang angkan, kaya't nais muna niyang magpagaling. Ito ikinatuwa ng banal na espada dahil si Baekhyang ang kanyang tagapagmana. Halata ang pagluluksa nito sa balita, ngunit naunawaan ni Baekhyang na hindi siya maaaring umupo lamang at tahimik na hintayin ang kanyang kamatayan. Kahit ang banal na espada ng immortalidad ay napagtantong tama rin ito sa isang banda. Binalaan din ni Baekhyang ang manager na hindi pa niya maibibigay ang tiyak na sagot, dahil kailangan pa niyang kumuha ng pahintulot mula sa matatanda ng angkan at asikasuhin ang iba pang problema. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumukas ang mga pinto. Sa labas, sabik na naghihintay sina Suan at Jin Liang kay Baekhyang. Laking gulat nila nang lumabas ito na tila maayos ang pakikipag-usap kay IMI Hawk. Labis itong ikinagulat ng dalawang babae, lalo pat kanina'y naririnig nila ang malalakas at hindi nasisiyahang sigawan mula sa loob. Bigla na lang inutusan ng manager si Surin na ipakita kay Baekhyang ang Chongrim, na agad namang isinagawa ni Surin. Nagpaalam si Baekhyang at nangakong muling magkikita sila ng manager. Sa pag-alis, nangako rin ng manager na maghahanda siya ng tsaa para kay Baekhyang. Habang pinagmamasdan ng dalawang babae ang nangyari, hindi nila moari ang tunay na naganap sa likod ng mga pinto. Sigurado sila sa narinig nilang hindi pagkakasunduan, ngunit tila maayos ang lahat sa wakas. Sa huli, nang walang karagdagang tanong, sinamahan ni Surin si Baekhyang palabas upang ipakita ang kanilang angkan. Ang unang ipinakita niya ay ang asul na gusali, isa sa mga pangunahing lugar para sa pagsasanay ng mga mandirigma, ang kastilyo ng asul na bulaklak, kung saan naninirahan ang kanilang master. Isang kahangahangang dalubhasa na itinuturing na pangalawa matapos ang tagapamahala. Ang susunod ay isang tore na may pulang watawat sa bubong ng isang kastilyong antas espiritu, tahanan ng Divine Water Spirit Group. Ipinaliwanag ni The Flower Surin na kabilang sa kanila, ang ikatlong henerasyon ng mga alagad ay nasa humigit kumulang 100.
Kapag sila ay opisyal na itinalaga bilang isa sa mga bulaklak sa susunod na taon, sila ay magiging ganap na mga Konam na trainee. Sa kasalukuyan, sila ay mga mag-aaral pa lamang sa antas paghahanda. Sa mga oras na yun, natakot si Bakigang nang ma-realize niya na kung huli na siyang sumali, kailangan niyang mag-aral kasama ang mga maliliit na bata bilang nakatatandang mga kapatid na mag-aaral, na labis na nagdulot sa kanya ng kaba. Sa pagkakataong yun, iminungkahi ni Sir na pumunta si Bakigang sa dakilang aklatan ng Fifth Flower. Isa itong napakahalagang lugar at kahit siya ay 3 beses palang nakapunta doon, ngunit kahit iyon ay itinuturing na malaking bilang para kay Bakigang. Ang bagay na yun ay dahil ang master ng dakilang aklatan ay ang ama ni Sir, ngunit kahit siya ay bihirang payagan na makapasok doon. Napagtanto ni Bakigang na malamang na ipinagbabawal ang aklatan dahil sa mga sikretong libro. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Sir na bahagyang totoo yun, ngunit higit na dahil sa mga kayamanan doon. Dahil maraming mapanganib na bagay, kinakailangan ng maingat na paghawak. Habang tinitingnan ng kanyang kwintas, naisip ni Bakigang na ang tinutukoy ni Sir ay mga bagay tulad ng UKI na kwintas, ngunit hindi. Ipinaliwanag ni Sir na hindi yun ang tinutukoy niya. Sa halip, sinabi niyang nais niyang maging librarian tulad ng kanyang ama. Ngunit hindi siya nagtagumpay at patuloy na bumabagsak sa mga pagsusulit. Tinanong niya si Bakigang kung ano ang nais nitong maging kung pipiliin ito ang pagiging alagad ng The Flower o ng Arts Flower. Ngunit hindi pa makapagdesisyon si Bakigang. Ang mga mag-aaral ng The Flower ay karaniwang nag-aaral ng mga mahika, habang ang mga mag-aaral ng Arts Flower ay higit na natututo ng martial arts. Ipinaliwanag ni Bakigang na malamang na magiging mag-aaral siya ng Arts Flower dahil nagmula siya sa isang martial arts clan. Maging si Sir ay sumang-ayon na magandang ideya ito dahil ang mga mag-aaral ng The Flower ay nangangailangan ng natatanging talento. Bukod dito, ipinaliwanag ni Sir na hindi lamang 2 uri ng mag-aaral ang naroroon. Mayroon ding Purple Flower na pinagsasama ang parehong direksyon, tinatawag itong Flower of Honor. Kahit na sa mga trainee ng CHM, tanging ang mga henyo lamang ang maaaring mapasama rito. Labis na nagulat si Bakigang nang marinig ang tungkol sa Flower of Honor dahil ngayon lamang siya nakarinig ng ganoong bagay. Maging ang Sacred Blade ay hindi kailanman binanggit ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Bakigang na hindi siya nasabihan ni Jin Liang tungkol dito, na hindi naman nakakagulat dahil maging si Jin Liang ay nabiguring maging alagad ng Flower of Honor. Malamang, iniisip niya, kulang ito sa kaalaman. Ngunit alam ni Sir na hindi yun totoo dahil sa katunayan, napakatalino ni Jin Liang. Nagtanong ang mausisang si Bakigang kung bakit hindi naging mag-aaral si Sir sa kabila ng kanyang talento. Nahihiyang ipinaliwanag ni Sir na bagamat magaling siya at si Jin Liang sa teknika, hindi nila nagawang makapasa dahil sa iba't ibang dahilan. Ang pangunahing hamon ay ang napakakomplikadong 5 yugtong pagsusulit na personal na binuo ng isang mahigpit na tagapamahala. Kung hindi matagumpay na maipasa ang pagsusulit, imposible ang pagiging mag-aaral ng isang honorary flower. Sa wakas, narating ng mga manlalakbay ang Majestic Great Library na matatagpuan sa banal na bundok. Agad na napansin ni Bakigang ang kakaibang katangian ng sinaunang arkibo na ito. Habang papalapit sa napakalaking tarangkahan, malakas na pinatunog ni Batang Sir ang mabigat na kampana. Tiningnan ni Bakigang ang di mapapasok na pinto na may pagtataka. Hindi maunawaan kung paano makakapasok. Ngunit ipinaliwanag ni Sir na sanay sa lugar na yon, na hindi lahat ay maaaring makabukas ng mahiwagang pintuan dahil sa inilagay na pormasyong mahika. Kailangan nilang maghintay ng 15 minuto o hintayin ang tagapag-ingat ng aklatan na laging naroon sa loob. Habang maingat na sinusuri ni Bakigang ang misteryosong pintuan, bigla siyang binalaan ng Sacred Blade of Immortality na mag-ingat. Isang malakas na elektrikal na discharge ang biglang tumama sa kamay ng binata na nakalahad. Ipinaliwanag ng nagulat na Sacred Blade na may hindi kilalang puwersang sinusubukang suriin ang katawan ng kanyang tagapagmana, na laging nagdudulot ng galit sa kanya sa lupain ng mahiwagang Konam. Dahan-daang bumukas ang napakalaking pinto, ngunit labis na nagulat si Sir nang makita ang kawalan ng mga taong sumasalubong sa kanya sa pintuan. Iminungkahi ng dalaga na maaaring automatikong pagbukas iyon ng pinto. Magalang na inalok ni Bakigang si Sir na maunang pumasok. Sa pagtitiwala, inakala ni Sir na ang pinto ay espesyal na binuksan para sa kanila, hindi man lang nahihinala sa mahalagang pagbabago sa enerhiya sa paligid. Sa mga sandaling yun, ang aligagang tagapag-ingat ng aklatan ay nakatayo ng may tensyon sa kanyang mesa.
Labis siyang nag-aalala tungkol sa nalalapit na pagdating ng batang mag-aaral sa isang silid na puno ng maraming mapanganib na bagay. Ang biglaang ingay ay nagpagising sa kanyang pagkaalisto. Napagtanto ng veteranong tagapag-ingat na dumating na sa wakas ang matagal na niyang hinihintay na mga bata. Naalala niya ang kamakailang pag-uusap niya kay Ginoong Tagapamahala na humiling na subukan ang isang binata mula sa Bak clan. Nagduda siya kung ang mahiwagang batang ito ay may kakaibang talento. Sa tunog ng pagbukas ng pinto, inakala ng maingat na tagapag-ingat na dumating na ang mismong tagapamahala, sa halip na ang inaasahang mga bata. Ngunit ang biglaang malakas na ubo ay agad niyang nakilala bilang tunog ng kanyang bunsong anak na babae. Agad na nagmadali ang natatakot na ama sa pintuan, tinakpan ang kanyang anak gamit ang kanyang katawan upang ilayo siya mula sa mapanganib na mahikang mga laso. Nangamba ang tagapag-ingat nang makita ang nakamamatay na blood art na idinisenyo upang protektahan laban sa mga nanghihimasok. Mahigpit na inutusan ng tagapag-ingat ang mga bata na huwag hawakan ang mapanganib na pulang mga laso. Ipinaliwanag ng marunong na Sacred Blade of Immortality na ito ay isang maasahang paraan upang iwalay ang mga hindi imbitadong bisita. Sa pinakamaliit na pagdikit sa mga laso, matutamba ang matatalim na pamingwit mula sa kisame, na imposibleng makatakas kung hindi alam ang lihim na Gates of Life. Napansin ni Bak Igang ang kakaibang kaibahan ng isang pamingwit mula sa iba, na labis na ikinatuwa ng kanyang guro. Agad nitong naintindihan ang kakayahan ng mag-aaral na makilala ang Sacred Gates of Life. Agad na pinatay ng tagapag-ingat ang mapanganib na sistema ng seguridad at masayang niyakap ang kanyang pinakamamahal na anak na babae, maingat na pinaalalahanan nitong mag-ingat. Magalang na binati ng binata ang tagapag-ingat at ipinakilala ang sarili. Agad na nakilala ng nagulat na tagapag-ingat ang binatang nabanggit ng mahiwagang tagapamahala. Intrigado si Yu Chung-shin na malaman mula sa kalmadong binata kung paano niya nabuksan ang mahiwagang pintuan. Nang tanungin si Bak Higang kung paano nabuksan ang pintuan, inosenteng sumagot siya na inakala niyang ang tagapag-ingat ng aklatan mismo ang nagbukas nito. Ipinaliwanag ng veteranong tagapag-ingat na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Matapos maingat na suriin ang malalaking pintuan, natuklasan ng nagulat na tagapag-ingat na ang komplikadong proteksyon na spell ay tuluyang nawala. Ayon sa sinaunang mahika, ang enerhiya ng metal ay dapat tumagos sa kamay ng taong humipo rito upang tukuyin ang kanyang pagkakakilanlan. Sa halip na tumagos, ang misteryosong enerhiya ay hindi inaasahang naitaboy at tuluyang naglaho ang makapangyarihang spell. Una, inisip ng tagapag-ingat na ang kanyang anak na babae ang may kagagawan, ngunit kalmado nitong ipinaliwanag na ang biglaang pagbukas ng pinto ay dulot ng paghipo ni Bak Higang. Nag-alalang si Yu Chung-jin at agad na tinanong kung mayroon ng karanasan si Bak Higang sa pag-aaral ng mga spell. Ngunit nagulat siyang sinabi ng binata na wala siyang anumang pagsasanay tungkol dito. Lalong nabigla si Yu Chung-jin dahil kahit siya, na bihasa sa mahika, ay hindi kayang pigilan ng makapangyarihang enerhiya ng bakal ng walang espesyal na pagsasanay. Napagtanto niya na totoo pala ang mga bali-balita tungkol sa pambihirang potensyal ng binatang ito. Di nagtagal, ipinakita ni Bak Higang ang kanyang misteryosong UKI. Agad na napagtanto ng tagapag-ingat ang kakayahan nitong wasakin ang pinakakomplikadong teknik ng mga porma sayon. Pinasalamatan ni Bak Higang si Jin Liang dahil sa kanyang mahalagang papel sa paglilinis ng mapanganib na artifact na ito. Kung hindi sa kanyang tulong, hindi malalaman ni Higang na daladala niya ang isang delikadong kayamanang maaaring makasira sa kanyang isipan. Napahanga si Yu Chung-jin nang matuklas ang napakalaking swerte ng binata na hindi siya tuluyang nawala sa sarili dahil sa negatibong impluensya ng artifact. Napagtanto rin niya na ang natatanging bisita ay may dalawa agad na makapangyarihang kayamanan, kaya't lubos siyang naiiba. Sa pagturo sa kakaibang espada ng binata, nakita ni Yu Chung-jin ang kaalaman ni Bak Higang tungkol sa espesyal nitong kalikasan. Natawa ang matalinong guro nang mapagtantong ang simpleng espada ay naging isang dakilang kayamanan dahil sa pagsanib ng makapangyarihang espiritu. Nagpatuloy ang mga manlalakbay sa kailaliman ng sinaunang gusali, kung saan buong galak na ipinakilala ni Yu Chung-jin ang Majestic Center ng Great Library kay Bak Higang. Napahanga ang binata sa maliwanag na ilaw sa kabila ng malalim na kinaroroonan nito sa madilim na yungib ng bundok. Ipinaliwanag ng tagapag-ingat na ang ilaw ay dulot ng bihirang kristal na mga panel na dinala pa mula sa malalayong kanluran. Tunay na nakamamangha ang liwanag na nililikha ng mga ito. Ipinaliwanag ni Yu Chung-jin ang kahalagahan ng tatlong sagradong landas, asul, pula, o lila. Ipinakita pa niya ang kanyang kamay na may magandang simbolo ng lilang bulaklak.
Nagulat si Seren nang alukin si Bakigang na maging estudyante ng Flower of Honor. Nagtanong si Bakigang kung seryoso ba ang tagapag-ingat sa alok na ito. Ipinaliwanag ni Yu Chongxin na hindi agad-agad magiging disipulo si Bakigang, kailangan muna niyang pumasa sa 5 yugto ng pagsusulit. Tinapos ni Yu Chongxin ang usapan sa pagtatanong kung handa na ba si Bakigang sa hamong ito. Ngunit kalmado siyang sumagot na nais niyang ituon ng pansin sa espada at piliing maging isang simpleng estudyante ng martial arts flower. Labis itong ikinatuwa ng Sacred Blade dahil napagtanto niyang may tunay na tagapagmana siya. Subalit, ikinagulat naman ito ng iba. Dahil lahat ng tao sa Chanrim ay nangangarap maging estudyante ng Flower of Honor, tanging ang mga may kahusayan sa sining ng pakikidigma, mahika, at talento lamang ang maaaring mapabilang dito. Ang mga disipulo ng Honor ay malaya mula sa anumang obligasyon at may kalayaang tuklasin ang mga kayamanan, makipagpalitan sa mga kasapi ng 5 sekta ng mga clan, at makagamit ng napakalaking budget. Kadalasan, maaari lamang makapasa sa pagsusulit na ito kung makapagpapakita ng mahusay na resulta sa sining at mahika. Naiintindihan ni Bakigang ang mga pangarap ng iba, ngunit ang layunin niya sa pagpunta sa lugar na iyon ay ang gumaling at mabuhay ng mahaba. Dahil dito, wala siyang pangangailangan sa ganitong mga pribilehiyo. Bilang resulta, iminungkahi ni Yu Chongxin na maging isang tagapag-ingat ng aklatan si Bakigang. Sa ganitong posisyon, magkakaroon siya ng kalayaang pag-aralan ang mga lihim na aklat at matutunan ang mga sining ng pakikidigma na hindi abot kamay ng karaniwang estudyante. Maaari rin siyang matuto ng pinakamataas na antas ng teknik ng espada ng Blue Spirit of Mount Vermilion. Ngunit ipinaliwanag ng Sacred Blade na taglay ni Bakigang ang teknik ng Heavenly Sword Pavilion sa isang kamay at ang Sacred Blade of Immortality sa kabila, habang ang espiritu mismo ay nasa likod niya. Dahil dito, tila wala na siyang iba pang kailangan. Kaya't maingat niyang tinanong si Yu Chongxin kung bakit siya lamang ang tagapamahala. Lumabas na ang mga estudyante ng Flower of Honor mula sa 2nd henerasyon ay abala sa ibang bagay. Napagtanto ni Bakigang na kung maging disipulo siya ng Honor, palagi siyang magiging abala. Sinubukan ni Yu Chongxin na paliwanagang makakakuha siya ng 2 araw na pahinga sa bawat linggo, 4 na oras lang ang trabaho sa bawat araw, at tutulungan din siya sa pagsasanay sa mahika, paghahanap ng halamang gamot, at mga makapangyarihang lunas. Napagtanto ni Bakigang na kung ito ang mga kondisyon, kailangan niyang pag-usapan ang mga detalye. Ngumiti lamang ang Sacred Blade of Immortality dahil alam niyang interesado rin si Bakigang, ngunit tinitimbang lamang nito ang halaga ng kanyang sarili. Bilang resulta, inihayag ni Bakigang ang kanyang mga kondisyon, bawat panahon, nais niyang makatanggap ng isang gamot na may mataas na uri at magpasuri sa doktor para sa regular na check-up. Pinangako ni Yu Chongxin na pag-uusapan nito sa tagapamahala. Pagkatapos nito, nagpasya si Bakigang na ipagpatuloy ang pagsusulit. Sinimulan ni Yu Chongxin ang pagsubok sa 2nd yugto dahil hindi na kailangan ng unang yugto na sinusubok ang tibay ng katawan. Ang katawan ni Bakigang ay napatunayang matibay na sa UKI, kaya't hindi na kailangang gawin ito. Ang 2nd yugto ay ang paghahanap sa mga letter-eating insects na pinakawalan sa aklatan. Ipinaliwanag ng tagapag-ingat ang tungkol sa mapanlinlang na mga UK na sumisira sa mahalagang aklat at itinuturing na pangunahing kaaway ng sinaunang aklatan. 1 araw lamang ang ibinibigay upang matukoy ang mga peste. Naintindihan ng matalinong Yu Chongxin ang hirap ng pagsubok na ito na nangangailangan ng matinding pokus at konsentrasyon. Sa kabila nito, kalmadong inihayag ni Bakigang ang matagumpay niyang pagtuklas sa mapanlinlang na peste. Nagulat ang tagapag-ingat at nagtanong tungkol sa kanyang kumpiyansa, lalo't na sa 2nd palapag ang kinalalagyan ng apektadong aklat. Tumanggap siya ng matatag na kumpirmasyon mula sa binata. Ang nagulat na tagapag-ingat ng aklatan, habang binubuklat ang aklat na itinuro, ay labis na namangha ng matagpuan ang isang mapanganib na insekto sa mismong aklat na iyon. Bukod dito, itinuro rin ni Bakigang ang iba pang tambak ng mga aklat kung saan naroon ang iba pang nakakapinsalang insekto. Labis na nagtaka si Yu Chongxin sa kakayahan ng binata na tukuyin ang kinalalagyan ng mga peste. Lumitaw na narinig ni Bakigang ang kakaibang tunog ng mga UK habang kinakain ang mga titik, isang bagay na hindi magawa ng kahit ang batikang tagapag-ingat. Habang pinagmamasdan si Bakigang, naintindihan ng tagapag-ingat ang pambihirang talento ng kakaibang batang ito. Alam niyang bihira lang lumitaw ang ganitong uri ng kakayahan kaya itinuturing niyang tungkulin niyang tanggapin si Bakigang bilang estudyante.
Ang grupo ay nagtungo sa panloob na bulwagan ng aklatan upang isagawa ang ikatlong yugto ng pagsusulit na tinawag na Mysterious More Mixed Illusions. Isa itong espesyal na porma sayon na binuo mula sa sinaunang prinsipyo ng langit at lupa. Sa loob ng mahiwagang larangan, ang pakiramdam ng kalahok ay parang ang langit at lupa ay gumagalaw, balot ng makapal na ulap, at sinamahan ng iba't ibang pandinig na ilusyon upang lalong magulo ang nagtatangkang makatakas. Sa kabila ng nakakalitong sitwasyon, kalmadong naramdaman ni Bakigang ang banayad na espiritual na puwersa na halos tumago sa protektibong larangan. Natukoy niya ang lokasyon ng Gate of Life, ang daan palabas ng patibong, na 5 hakbang lamang mula sa likuran niya. Sa kumpiyansang hakbang pasulong, madali niyang nalampasan ang mahirap na porma sayon. Sa tuwa, masayang inihayag ni Yu Jongshin ang bagong record, at nagtanong kung paano mabilis na natuklasan ang labasan, umaasa sa paliwanag ukol sa prinsipyo ng komplikadong ilusyon. Kalma namang ipinaliwanag ng marunong na binata ang kahalagahan ng teoretikal na kaalaman at pangkalahatang pag-unawa sa mga mekanismo. Ang tagumpay ay dahil sa kanyang pagsunod sa agos ng espiritual na enerhiya, bagay na nagpatibay sa paniniwala ni Yu Jongshin na si Bakigang ay tagapagdala ng tunay na heavenly wisdom. Masaya ang tagapag-ingat ng aklatan na kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Bakigang bilang opisyal na estudyante ng Flower of Honor. Ngunit ibinahagi rin niya ang kanyang pagkabahala ukol sa kakaibang gawin ng kanyang anak na si Surin. Napansin ni Yu Jongshin ang madilim na ekspresyon ni Surin pagkatapos ng tagumpay ni Bakigang sa pagsusulit. Ang marunong na Sacred Blade ay tama sa pagpuna sa kawalan ng pakikiramay ni Yu Jongshin. Nang mahimasmasan ang ama, taos-pusong humingi ito ng tawad sa kanyang anak dahil sa nasaksihan niyang tagumpay sa pagsusulit na hindi niya kayang maipasa. Sa kabila nito, ngumiti si Surin ng pilit at tiniyak sa kanyang ama na masaya siya para sa tagumpay ni Bakigang. Gayunpaman, nang magpaalam siya at mabilis na umalis, halos hindi niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang luha ng pagkabigo. Samantala, ang Sacred Blade, na hindi napansin ang tunay na damdamin ng dalaga, ay natuwa sa kanyang tila kalmado at maayos na disposisyon. Ngunit malinaw na pinagdudahan ni Bakigang ang sinseridad ng ipinapakitang pagiging maayos ni Surin. Ang inosenteng, Sacred Blade, ay hindi nauunawaan ang sitwasyon, itinuturing ang malapad ng ngiti ng dalaga bilang tiyak na tanda ng kaligayahan. Dahil dito, napagtanto ni Bakigang ang potensyal na kakulangan ng tagapag-ingat bilang isang mabuting magulang. Nauunawaan ni Noble Surin ang kawalan ng kasalanan ni Bakigang sa sitwasyon. Napagtanto niya ang sarili niyang kakulangan sa talento at pilit na pinipigil ang mga luhang nagbabadyang pamatak. Samantala, ang mga mausisang estudyante ng ikatlong henerasyon ng Chan ay nag-aalala sa hindi pangkaraniwang haba ng pagkawala ni Bakigang at Surin mula sa sinaunang aklatan. Plano na sana ng mga pasensyosong estudyante na bumalik sa kanilang mga kwarto, ngunit isang matigang binata ang nag-udyok sa kanilang maghintay pa. Ang nag-aalalang estudyante ay may hinalang may romantikong dahilan ang matagal na pagkawala ng dalawa, lalo na't napapansin niya ang kaakit-akit na anyo ni Bakigang. Sa kanyang imahinasyon, nagsimula siyang mag-isip ng iba't ibang romantikong eksena na nagbunga ng masidhing selos. Biglang umalis si Surin mula sa Majestic Library, bakas sa kanyang mukha ang lungkot. Agad na nilapitan ng nag-aalalang mga estudyante si Surin, gustong malaman ang dahilan ng kanyang pagbabalik ng mag-isa. Ang mga mausisang kabataan, na narinig ang tungkol sa tagumpay ni Bakigang sa mahalagang pagsusulit para maging estudyante ng Flower of Honor, ay sabik na malaman ang detalye ng kanyang tagumpay. Nakita ng mga estudyante ang luha sa mga mata ng karaniwang masayahing si Surin. Labis silang nabahala sa hindi pangkaraniwang kilos ng dalaga. Isang tagahanga na puno ng pag-aalala, ang humawak sa kanyang balikat at tinanong kung may masamang ginawa si Bakigang. Ngunit galit na itinulak ni Surin ang nakakainis na binata. Mariing itinanggi ni Surin ang anumang kaugnayan ng kanyang nararamdaman sa kilos ni Bakigang. Agad tumakbo si Surin palayo sa mga mausisang estudyante, pilit na itinatago ang kanyang kalungkutan. Sa huli, napagtanto ng mga estudyante ang kawalang saysay ng kanilang paghihintay at nagpasya ng bumalik sa kanilang mga silid. Ngunit isa sa kanila ang nanatiling matigas ang ulo, determinado pa ring makaharap si Bakigang. Ang binatang abala sa kanyang iniisip ay hindi napansin ang papalapit na mapanganib na UK. Ang tusong nilalang ay nakawala mula sa isang garapong walang ingat na nabuksan ni Yu Jongshin. Samantala, si Bakigang, pagod mula sa mahabang pakikipag-usap kay Yu Jongshin,
ay lumabas lamang sa aklatan nang lumubog na ang araw. Sa kabila ng pagod, lubos niyang pinahalagahan ang sinserong hangarin ng tagapag-ingat na tulungan siya. Napagtanto niyang ang mga kayamanang iniingatan ni Chayonre ay maaaring makapag-ambag sa kanyang paggaling, kaya't siya ay bahagyang nakahinga ng maluwag. Ngunit, napansin ng Sacred Blade na malinaw na nag-aalala si Bakhigang ukol kay Surin. Hindi niya maialis ang dalaga sa kanyang isipan. Ipinaliwanag ng Sacred Blade na ang pagkainggit ay karaniwang damdamin at hindi niya kailangang mag-alala dahil ang mga uwak ay hindi kayang tumingin ng payapa sa karangalan ng isang puting heron. Napagtanto ni Bakhigang na ang Sacred Blade of Immortality ay likas na henyo mula pagkabata. Sa kanyang palagay, sa edad na 20, wala nang katapat ang talino nito sa kanluran. Sa mundo ng mga henyo, may natatanging dinamika kung saan ang karaniwang tao ay nakakaramdam ng kawalang katiyakan at kahinaan sa harap ng mga natatanging individual na itinuturing nilang hindi maaabot na mga titan ng talino. Mahina kong ipinaalala ng Sacred Blade kay Bakhigang na sa kabila ng kakulangan ng impormasyon tungkol sa nakaraan ng binata, magkatulad na ang kanilang posisyon ngayon. Kaya't wala nang saysay ang magkunwari na hindi nauunawaan ang tunay na kalagayan. Biglang lumitaw ang isang grupo ng 3 kabataang lalaki sa harap ni Bakhigang, malinaw na balak makipag-ugnayan sa kanya. Sa loob ng ilang saglit, natukoy niya ang kanilang kaugnayan sa paaralan ng Chanyam dahil sa natatanging anyo ng kanilang uniforme. Ang huling nagpakilala ay si Jin Muyang, na tapat na inaming sinadya niyang maghintay kay Bakhigang upang itanong ang isang napakahalagang katanungan. Hinawakan ni Jin Muyang ang balikat ni Bakhigang at emosyonal na ikinwento na umalis si Surin sa aklatan na umiiyak, hindi ipinaliwanag ang dahilan ng kanyang kalagayan. Matigas niyang hiniling ang paliwanag mula kay Bakhigang, ngunit naramdaman nito ang kakaibang kilos at agresibong ugali ng binata. Makatuwirang itinuro ni Bakhigang kay Jin Muyang ang hindi angkop na negatibong tono nito, na binigyang diin na sa kawalan ng malinaw na paliwanag mula kay Surin, wala siyang dahilan upang magsalita. Sinubukan ng mga kasama ni Jin Muyang na kumbinsihin siyang umatras, ngunit nanatili siyang determinado sa kanyang desisyong ipagpatuloy ang komprontasyon. Sa biglang pagbugso ng galit, inamba ni Jin Muyang ang pananakit kay Bakhigang. Subalit, sa kidlat na bilis at husay, naitabla ni Bakhigang ang kalaban sa lupa gamit ang ilang eksaktong galaw. Dahil sa di inaasahang pagmaniobra, agad na wala ng balanse ang kalaban, at sa lakas ng pagkakahulog, halos hindi na ito makatayo ng mag-isa. Mabilis na pinahalagahan ng Sacred Blade ang taktika ng disipulo, kinikilala ang bihasang paggamit nito ng karanasan sa labanan. Gayunpaman, kalmado niyang itinuro ang malinaw na hindi matatag na kalagayan ng isipan ng kalaban. Sinubukan ng mga kaibigan ni Jin Muyang na buhayin siya, ngunit nanatili itong nakahiga habang nanginginig ang buong katawan. Hindi napansin ng iba, may maliit na pulgas na tumalon sa pagitan ng mga katawan at inatake ang susunod na biktima. Agad na nakaranas ng matinding pangangati at kakulangan sa ginhawa ang bagong biktima. Bigla namang tumayo si Jin Muyang at inatake ang kanyang mga kasama ng buong lakas. Napagtanto ni Bakhigang ang dahilan kung bakit niya unang naramdaman ang kakaiba sa kilos ng binata. Katulad ito ng sitwasyon sa Tiger Yokai. Nagpakawala si Jin Muyang ng nakakatakot na enerhiya na nagbanta kay Bakhigang. Sa muling pag-atake ni Jin Muyang, hindi na ito tinolerate ni Bakhigang at tumugon sa pamamagitan ng matinding kontra-atake. Gayunpaman, napagtanto nilang kakaiba ang katawan ng kalaban kahit ang kanyang sariling pag-atake ay tila nagdudulot ng pinsala sa kanya. Pati ang Sacred Blade ay nagulat sa hindi pangkaraniwang uri ng sugat na natamo. Hindi tumigil si Jin Muyang sa pag-atake, tila kontrolado ng hindi maipaliwanag na pagnanasa sa dugo. Napagtanto ni Bakhigang na wala siyang ibang pagpipilian. Ginawa niya ang mahirap na desisyon na gamitin ang kanyang espada para ipagtanggol ang sarili. Naniniwala ang Sacred Blade na dapat ay ginamit na niya ang kanyang sandata sa simula pa lamang ng labanan. Ngunit sa halip na pananakit, ginamit ni Bakhigang ang hawakan ng kanyang espada upang maingat na pabagsakin ang kalaban. Ipinaliwanag niya sa kanyang guro na nais niyang maging estudyante ng Chan at ayaw niyang magdulot ng malubhang pinsala sa kalaban. Ngunit may pagdududa ang Sacred Blade sa plano niya dahil handa rin ang mga kasama ni Jin Muyang na umatake. Sa kabutihang palad, dumating si Surin sa tamang oras. Agad niyang inakala na ang nangyayari ay lubhang hindi normal. Mabilis siyang lumapit kay Bakhigang, hinawakan ng kanyang kamay, at iminungkahi na agad silang magtago,
ipinaliwanag na matagal siyang nawala sa paligid. Habang tumatakbo sa kagubatan, isiniwalat ni Sorin ang nakakakilabot na detalye tungkol sa 3 lalaki na kinagat ng mga espesyal na insekto ng galit. Gayunpaman, hindi niya maunawaan kung paano nakatakas ang mga nilalang na ito sa mahigpit na kontrol ng dakilang aklatan. Sa isang punto, pinigilan ni Bekhigang si Sorin at inamin na hindi na siya makakapagpatuloy dahil sa malubhang sugat sa binti na natamo niya sa labanan. Gulat si Sorin na nakatakbo pa siya ng malayo sa kabila ng sugat, at lalo pa siyang nasurpresa sa alok ni Bekhigang na huminto. Sinubukan niyang ipaliwanag ang imposibilidad ng pagharap sa 3 tao na nahawahan ng battle madness, ngunit buong kumpiyansang sinabi ni Bekhigang na kaya niyang baguhin ang sitwasyon. Sa wakas, naabutan sila ng mga humahabol. Nag-aalab sa galit, nagbanta si Jin Muyang na papatayin sila kung hindi sila maghiwalay. Alam ni Bekhigang na maaari siyang manalo kung papatayin niya ang mga kalaban, ngunit ang problema ay hindi kaya ni Sorin na saktan ang kanyang mga kaibigan. Tinanong niya si Sorin kung kaya ba niyang gumawa ng apoy o anuman. Maliwanag na hindi niya kaya yon, kaya tinanong niya kung kaya ba niyang gumawa ng malakas na ingay o maliwanag na liwanag. Bagamat kaya niya itong gawin, hindi siya makakakilos pagkatapos. Napagtanto ni Bekhigang na ang sinumang makakakita ng liwanag ay maaaring dumating upang tumulong dahil malapit sila sa aklatan. Hiniling niya kay Sorin na gumawa ng pinakamaliwanag na liwanag habang binibigyan niya siya ng oras. Ginamit ni Sorin ang teknik na Eternal Peace, at dahil lampas na sa kontrol ang sitwasyon, inutusan niya ang kanyang kagamitan na mabilis at eksaktong sundin ang kanyang utos. Sa kalaunan, isang haligi ng liwanag ang pumailan lang sa kalangitan. Pinuri siya ni Bekhigang, sinabing bagamat mas bihasa siya sa espada, nagtagumpay rin siya rito. Ipinaliwanag niya na mas magaling siya kaysa sa mga kalaban kung iiwan niya ang kanyang pagiging iyakin. Sa puntong yun, nagsimulang umatake ang 3 lalaki kay Bekhigang. Sa bilis ng kilos, tinamaan niya ang isa sa kanila nang hindi ginagamit ang espada. Habang naghahanda siyang harapin ang iba pa, napagtanto ng kanyang guro na bahagyang bumuti ang kanyang mga kasanayan. Ipinaliwanag nito na kahit na bumaba ang kanyang lakas, maaari pa rin niyang harapin ang dalawa. Dumating si Jin Muyang, na galit na sinabing walang karapatang sakta ni Bekhigang ang kanyang mga kaibigan. Napansin ni Bekhigang na peking kanan ang kamay ni Jin Muyang, ang tunay na atake ay magmumula sa kaliwa. Wala siyang oras upang harangin ang atake gamit ang espada, kaya sinubukan niyang umiwas. Sa sandaling yon, naramdaman niyang nabali ang kanyang mga buto. Ipinaliwanag ng guro na sa labis na sakit, darating ang punto na makakalimutan ito ni Bekhigang, kaya inutusan siyang magpatuloy sa paggalaw. Sinunod ni Bekhigang ang payo ng guro. Sa buong lakas, itinulak niya ang sarili gamit ang parehong paa at tinamaan ang ulo ng kalaban gamit ang kanyang noo. Bumagsak siya sa lupa at napagtantong mahigit 15 minuto na ang lumipas, ngunit lumabas na 5 minuto pa lamang ang nagdaan.